Magkakamag-anak mula Nara, Palawan na sabay-sabay na nagpakasal, nagkasunod-sunod di umano ang kamalasan dahil ang kanilang pag-iisang dibdib, sukob daw, kwento ni Charlie at Bonifacio. Nagpalista kami kaagad sa kasalang bayan kasi wala nang babayaran. Excited na excited kami. Kasabay namin ang anak ko sa pagdadalaga at saka yung kapatid ko na si JP. Sabi ng iba, sukob daw. Wala naman kasi sa amin na may ganoon na pamahiin. Pero nung araw ng kasal namin, parang ang dami talagang balakid. Sobrang bilis ng sinasakyan namin kasi late na kami sa kasal. Yung singsing, hindi na nagkasya sa daliri ko. Sa halip na sa palasingsingan, sa hinliliit na lang nagkasya. Pag uwi naman namin, akala namin okay na kasi masaya na. Pero pagdating namin, nagsisigawan na yung mga kamag-anak ko, mga lasing na rin kasi. Yung nanay ko naman, masakit daw ang ulo niya, parang naiinitan na siya. Dinala namin siya sa ospital kasi hirap na talaga siya. May pumutok daw na ugat sa ulo niya. Kung maibabalik ko lang man ang panahon, kung totoo man ang sukob, sana nag-giveaway na lang ako. Ayon naman kay Charlie at Brenda, sunod-sunod na yung mga problema sa amin bago kami ikasal, wala talagang tigil. Dapat masaya yung kasal namin, pero napunta sa magulong sitwasyon. Kung alam ko lang yung tinatawag nilang sukob, hindi na sana ako nagsabay sa kanilang magpakasal. Papunta pa lang kasi kami sa kasalan, kailangan na naming bilisan yung takbo ng sasakyan kasi late na kami sa kasal. Tapos nung gabi naman, pagkatapos ng kasal, yung pamangkin ko sa kayo nakakatanda kong kapatid, nagsuntukan. Kinabukasan naman, nadisgrasya ako. Nawalan ako ng balanse sa motor. Sana ito na yung last na pagsubok na dumating sa amin. Sana sa susunod, masaya na. Wala nang ibang mga trahedyang mangyari. Sa lahat ng nangyari, naniniwala na ako na totoo yung sukob. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi.